Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Welcome po sa isa na namang kwentuhan ng kababalaghan. Samantala, huwag po natin kalilimutang ilagay ang ating mga pa-shoutout dito po sa ibaba sa may comment section para naman magkakumustahan tayo. Pwede po ba akong humiling sa inyo na i-follow nyo rin po ako sa aking Facebook page? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Narito po sa ibaba ang aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. May mga lugar talagang masarap pasyalan lalong-lalo na kapag papalapit na ang summer. Gusto natin mag-explore bilang isang biyahero. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa kabila ng iyong paglalakbay, makaharap ka ng nakapaninindig balahibo na hindi pangkaraniwang mga bisita? Tutuloy ka pa ba o mawawala na lamang sa kawalan kasama ng mga nauna? Kaya mo bang tiisin ang katakot-takot na mga nangyayari sa paglalakbay mo bilang isang biyahero? At ang tanong, makakaya mo bang makaligtas? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jonas. 32 years old na ako this year. Lumaki po ako sa Quezon Province pero sa ngayon ay nasa Taguig ako at currently working sa ginagawa naming project sa film kasama ang mga kaibigan ko. Gusto ko lamang po sana mag-share tungkol sa nangyari sa amin ng mga kaibigan ko na related sa aswang. Since gumagawa kami ng film na magkakabarkada, naisip ko bakit hindi ko rin ito i-ere sa inyo. Nangyari ang na-experience namin around May 2018. Matagal-tagal na rin pero dahil gusto ko talagang gawin itong film, gusto ko munang iparinig sa mga taga-subaybay. Dahil doon, ang napili naming destination na pagkakampingan ay ang Mount Banahaw. Or in other words sa English, tinatawag siyang Devil's Mountain. Noong una ay ayaw naming tumuloy. Nagkataon nga lamang talaga na na-heartbroken ang isa naming kaibigang si Kelly. Kasi naman kung makapagmahal siya, hindi siya nagtira man lamang ng para sa kanyang sarili. Kaya ayun, ang ending. Napag-isipan na samahan daw namin siya para makapag-relax at kalimutan ang taong nanakit sa puso niyang mamon. Umalis ako ng bahay namin around 4:30 ng umaga para kitain ko sila sa meeting place namin na siyang ang napag-usapan. Nakapunta ako sa mismong lugar ng meeting place namin at sa totoo lamang, wala naman talaga akong balak sumama sa kanila dahil marami akong ginagawa sa buhay tapos dinagdagan pa niya. Pero sa tingin ko, ayos rin naman, I'll take that as a rest na rin. Wala rin naman kasi ako nagiging pahinga talaga dahil puro ako trabaho kung saan nga'y nakakalimutan ko na ang sarili ko. Kaya naman mabuti na rin na narito ako kahit labag man iyon sa aking kalooban. Naghihintay lamang kami ng konti para sa aming sasakyan. Nang nakasakay na kami sa kotse ng kaibigan ko, wala naman sa isipan ko ang mga bagay na negative kahit na sinabi ng Google Maps na Devil's Mountain ang pupuntahan namin. Hindi naman ako kinakabahan o ano paman. Kaya naman habang nasa biyahe kami, itinulog ko na lamang at ipinahinga ang isipan ko. Unang-una, nagpunta kami roon para mag-heal ang kaibigan kong si Kelly at para na rin magkaroon kaming lahat ng peace of mind. Ganoon pa man, habang papalapit kami sa destination namin, nanaginip ako na parang may tumatawag sa pangalan ko sa napaka-gentle na boses ng isang babae. Hinahanap ko kung nasaan ang tinig niya. Kung saan-saan ako lumilingon para lamang mahanap siya hanggang sa may nakita ako na parang isang anino na pinapapunta ako papalapit sa kanya.
At nang papalapit na ako sa kanya ay bigla naman ako nagising sa tawag sa akin ng isa kong kaibigan na si Jen. Wala pa ako sa katinoan noon pero nagising ako dahil tinanong niya ako kung ano raw ba ang gusto kong pagkain. Nasa may sari-sari store na pala kami. Naalimpungatan pa nga ako ng oras na iyon kaya naman sinabi ko na lang na kahit donut na lamang ang ibili nila sa akin. Pagkatapos makakain ng lahat ay dumiretso ulit kami patungo sa destination na aming pupuntahan. Habang nasa biyahe kami ay nakaramdam ako ng pag-ihi. Dahil malayo na kami mula sa sari-sari store, napilitan akong umihi sa may tabi ng mga damuhan. May napansin ako sa di kalayuan at ang sabi ko sa aking sarili, parang kamukha siya nung tao sa aking panaginip. Sinubukan ko itong tawagin pero nawala ang concentration ko sa kanya nang tawagin ako ng aking mga kasamahan at tinanong kung tapos na ba raw ako. Nawala tuloy ang tingin ko sa mahiwagang babaeng iyon. Pagtingin ko ulit, nawala na siya sa kanyang kinatatayuan. Minabuti ko na lamang na bumalik ulit sa aming sasakyan at wag na lamang pansinin ang nakita ko. Kako, baka naman guni-guni ko lamang iyon. Dahil na nga rin sa matinding puyat at pagod ko sa trabaho. Nang malapit na kami sa patutunguhan namin, natuwa ako dahil napansin ko ang kagandahan ng bundok Banahaw. Napakaganda pala nito sa harap-harapan lalo na sa personal. Kaya naman nang naroon na kami, nag-stretching muna kami at kinuha ang mga gamit namin dahil matindi-tinding hiking ang aming gagawin paakyat sa bundok. Medyo maaga pa ng mga oras na iyon at malakas-lakas pa ang simoy ng hangin at sobrang halimuyak sa pakiramdam nito. Walang usok di kagaya ng sa syudad. Nang aakyat na kami ng bundok, sinubukan muna naming enjoyin ang hangin bago kami hingalin sa pag-akyat sa tuktok. Masaya pala talaga ang magbakasyon sa ganitong klase ng lugar, lalo na't kasama mo ang iyong mga kaibigan. Tahimik lamang ang paligid kaya naman walang masyadong distraction. Kaya sa palagay ko, okay na rin talaga na nag-note ako ng leave mula sa trabaho ko ng 2 araw. Habang naglalakad kami ng mga kaibigan ko sa daan patungo sa pinakagitna ng bundok, napansin namin na sobrang tarik ng dinadaanan namin. Mahamog din sa taas noon at umaambon ng medyo malakas. Paakyat pa lamang kami ay nangangatog na ang binti namin dahil super taas nitong Devil's Mountain. Nagbablog kaming lahat. Baka sa mukha namin ang tagaktak ng pawis at hingal sa pag-hiking. Kaya naman inom kami ng tubig that time para hindi kami mapagod agad sa napakahabang lakarin sa mountain ng Banahaw. Sa aking pagbablog ay maraming viewers ang nanonood sa akin at sinasabihan kami na tuloy lamang. Dahil sabi ng isa kong viewer, kapag naabot ko raw ang pinakadulo ng bundok Banahaw, may gift daw siya sa galaxy sa live ko. Kaya naman ine-encourage ko ang mga kaibigan ko na maging malakas para sa galaxy na ireregalo sa amin ng viewer. Habang umaakyat kami, may napansin kami na falls malapit sa bundok. Kaya't naisip namin magkakaibigan na doon na lamang kami magpalipas ng gabi. Dahil nang makarating kami sa falls na iyon, 5:30 na ng gabi. At halos magsa-sunset na rin kaya nagdesisyon na kami doon na magpapalipas na lamang kami. At aalis na lamang kami the next day. Around midnight ay may narinig kami ng mga kaibigan ko na isang sigaw ng isang babae. Napakalakas nito at nagtaka kaming lahat dahil we check each other kung kompleto ba kami. O baka may nawala sa amin. At thankfully ay wala naman sa amin ang nawawala. Naging pala isipan lamang sa amin kung bakit mayroong sumigaw na babae sa kalayuan at sa kalagitnaan ng gabi. Balak sana namin puntahang magkakaibigan pero napag-isip-isip namin na sa umaga na lang namin i-check ito dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin ang time na iyon. Kaya't bumalik na lamang kami sa aming pagtulog. Hoping na walang anuman ang mangyari sa amin sa pagtulog dahil natatakot ako para sa amin. Dahil nga baka kung ano pa mangyari sa amin kapag napasarap kami
sa aming pagtulog. Kaya naman ang naging ending, hindi ako nakatulog ng time na iyon kakaisip sa taong sumigaw from afar. Gusto ko sana siyang puntahan talaga that time pero dahil na rin sa takot, nanatili na lamang ako naghihintay ng pagsikat ng araw. Isa rin sa pinagtataka namin ay malapit kami sa tubig. In fact, sa lakas ng bugso ng tubig sa falls, hindi sana namin mapapakinggan iyon. Dahil nga ang tansya ko mga around 5 kilometers ang layo niya from us. Naisip ko na lamang din na baka isa lamang iyong death whistle na kapag hinipan mo ang bagay na iyon, magke-create ng parang napakalakas na sigaw ng pinatay na tao. Na mga oras na iyon ay walang ibang pumapasok sa isipan ko kung paano talagang nangyari ang bagay na iyon. Gulong-gulo ang isipan ko. Kasi nga baka kailangan niya ng tulong namin. Malay ba namin kung napaano ang babaeng iyon? Pero inisip ko na lang na sana hindi tunay na tao ang sumigaw na iyon mula sa malayo. Kinabukasan ng umaga, habang inaayos na namin ang aming gamit, bigla ako may nakitang isang tao sa may di kalayuan. Balak ko sanang puntahan ang taong iyon. Ngunit habang lumalapit ako papunta sa kanya, para bang bigla na lamang lumalayo rin ang taong ito. Tinawag ko siya ng malakas mula sa kalayuan. Kaso lang, hindi naman yata narinig ang malakas sa pagtawag ko sa kanya mula sa malayo. Gayunpaman, pinuntahan ko na lamang ang taong iyon dahil na rin sa kuryosidad ko. Habang papunta ako sa kanya, napansin ko na ang mga mata niya ay para bang umiilaw ng kulay pula at para bang may matutulis itong mga kuko. Bigla na lamang akong kinabahan kaya naman tinawag ko ang isa kong kaibigan na si Jen para samahan ako papunta sa taong nakita ko. Nang magkasama na kami ni Jen, bigla na lamang nawalang parang bula ang taong ito na dapat nga ipupuntahan namin. Agad kaming kinabahan at agad naming sinabihan ng iba naming kaibigan na hindi ko na nagugustuhan ang aking nakikita. Kung kagabi ay isang taong sumisigaw ang aming narinig, ngayon naman ay taong mapupula ang mga mata at may matutulis na kuko sa kamay. Nag-aalala ako sa kaligtasan namin magkakaibigan kaya naman niyaya ko na silang umalis dahil nga baka kung ano pa mangyari sa amin na hindi maganda. Inaalala ko lang naman ang kaligtasan ng bawat isa. Nang sinabi ko sa kanila nakita namin ni Jen, para bang pinagtawanan lamang kami ng iba pa namin mga kaibigan. At sinabi sa amin na guni-guni lamang namin iyon. Pero alam namin na hindi lamang basta itong guni-guni o isang joke. Alam namin ang katotohanan ng oras na iyon. Inaya ko si Jen na imbestigahan ang nakita namin na misteryosong tao. Kahit natatakot ako sa oras na iyon, gusto kong makita at alamin kung ano nga ba ang meron sa nakita naming dalawa ni Jen. Sige na Jen, samahan mo na ako. Natatakot ako mag-isa na puntahan yung taong yun eh. Gusto kong makita kung anong meron sa kanya. Malay ba natin, hindi naman siguro tayo mapapahama kung tatanungin o kakausapin natin siya. Baka mamaya niyan kailangan niya pala ng tulong. Hindi lang siya makalapit sa atin dahil nga nahihiya siya. Kaya sige na, samahan mo na ako. I-vlog natin, baka mag-viral pa sa social media natin ito. Please Jen. Sa pangungulit ko kay Jen noon, naisama ko na rin siya sa pag-iimbestiga namin sa misteryosong taong ito. Tanghali namin hinanap ang taong iyon. Kaya naman kahit matatarik ang daan at madulas sa mga bato sa daan, tumuloy kami. Gusto naming matulungan ang taong iyon. Habang naghahanap kami ni Jen ay bigla na lamang ako nahulog sa isang napakalalim na balon. Bigla na lamang ako nasugatan sa taas ng binagsakan ko. Agad akong tumawag kay Jen para humingi ng tulong sa kanya. Dahil bukod sa malalim ang balon, madudulas din ang mga hahawakan mo dito. Kaya't naghanap si Jen ng isang bagi na matibay at kaya akong buhatin pataas. Habang hinihintay ko si Jen ay agad ako nakarinig ng isang malakas na sigaw na kagaya ng narinig nung isang gabi.
Kinabahan ako bigla dahil inaalala ko si Jen na mga oras na iyon. Sinubukan kong sumigaw ng ilang oras mula sa balong kinalalagyan ko. Halos maghapon na nga ako doon. Tila hindi pa rin nakakabalik si Jen kaya naman natatakot at nag-aalala na ako para sa kanya dahil baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Nagugutom na rin ako at masakit din ang natamo kong sugat dahil nga sa pagkakahulog ko mula sa balon. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Kaya naman gumawa ako ng paraan para buhatin ang sarili ko para makaakyat sa itaas. Nakapagtataka lamang kasi dahil hindi man lamang kami hinahanap ng mga kaibigan namin. Kaya naman nang magawa ko makaakyat mula sa balon, halos mawala na ako ng lakas. Kaya naman nagpahinga muna ako sandali para bawiin ang stamina na nawala sa matinding pag-ahon ko. Habang pabalik na ako sa pinagtigilan namin ng mga kaibigan ko, agad bumungad sa akin ang taong nakita namin ni Jen kaya sinubukan kong humingi ng tulong sa kanya. Kaya nang napansin niyang lumalapit ako sa kanya, agad niya ako napansin at bigla na lamang siyang nag-transform na parang isang yeti na may matutulis pang mga kuko at nanlilisik ang mga mata nito. Nung oras na tatakbo na sana ako papalayo, biglang may sumigaw na isang pamilyar na boses at agad ding tumakbo ng mabilis habang humahakbang ang aswang papalapit sa akin. Natagpuan ako ni Freddy. Itinaboy niya ang aswang at tinanong niya ako ng gabing iyon. Pero bigla na lamang nagdilim ang paningin ko at pagkagising ko na lamang, nasa lugar na ako ng pinagkakampingan namin. Nang napansin ako agad ni Freddy, agad niya akong tinanong kung nasaan ba si Jen. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya dahil na rin sa napakabilis ng pangyayari. Kaya naman sinabihan ako ng mga kaibigan ko na maaaring ang dahilan kung bakit hindi pa nakakabalik sa amin si Jen ay dahil nadakip ito ng aswang. Sinabi ko kay Freddy na noong una pa lamang hindi niya kami pinapaniwalaan dahil ang buong akala niya ay nagpa-prank lamang daw kami ng mga oras na iyon. Kaya naman ang makita niya mismo ang tinutukoy namin na may mga pulang mata at mga may matutulis na kuko, doon na siya naghanda ng mga gamit. Buti na lamang daw at nakita niya raw ako bago pa mahuli ang lahat. Kung na-late lamang daw siya ng kaunti, maaaring wala na raw siguro ako sa mga sandaling iyon. Sinabihan ni Freddy ang iba pa naming mga kasamahan na bumalik na muna sa pinakaibaba dahil baka daw mas lumala ang sitwasyon at mas marami pa ang mawala. Gayunpaman, may espesyal siyang kakayahan na pumuksa ng mga aswang. Ang sabi niya, tinuruan daw siya ng kanyang ama magmula pa ng binata ito. Mula roon ay binigyan ako ng binhi ni Freddy. Kainin ko lamang daw iyon at mararamdaman ko ang kapangyarihan na makapagsasabi kung nasaan si Jen at ang mga aswang. Nang makapaghanda kaming dalawa ni Freddy na mga dapat naming dalhin na mga oras na iyon, umalis na kami sa camp namin at gumamit ng special device si Freddy na maaaring makapag-detect sa aswang na hinahanap namin. Sa aming paglalakad ay nararamdaman ko na tumalab ang ibinigay sa aking binhi ni Freddy. Kung kaya naman tinanong ko siya kung ano nga ba ang meron sa ibinigay niya sa akin na binhi. Sinabi niya sa akin na isa lamang daw iyong mutya na galing pa sa kanilang ninuno. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Freddy, may naramdaman kaming pareho na parang may nagmamasid sa bawat kilos sa aming pag-uusap. Kaya naman agad na ginamit ni Freddy ang isang slingshot na may nakalagay na bato. Agad niyang pinunteriya kung saan may gumagalaw na parte. Agad siyang nakatama ng isang manok ngunit tumakbo lamang iyon. Napatanong ako sandali kay Freddy, paano bang gagana ang bagay na iyon sa aswang kung wala man lamang naging galos ang isang manok? Sinabi sa akin ni Freddy na hindi naman daw umuubra sa mga hayop at mga tao, pero may kakaiba sa bagay na iyon at tanging aswang lamang ang maaapektuhan kapag ginamit ang bagay na ito. Bigla akong naliwanagan ang mga oras na iyon at nagpatuloy kami sa paglalakad ni Freddy. Hanggang sa bigla na lamang tumunog ang gamit na detector ni Freddy. Sinabi niya sa akin na maging handa raw ako
at maging mapagmatsyag lalo't nakarating na kami sa teritoryo ng mga aswang na dumakip kay Jen. Sinabihan ako ni Freddy na pwesto na raw namin ang mga nakahandang mga patibong at maghintay daw ako ng hudyat niya bago kami umatake mismo sa base ng mga aswang. Habang nag-aayos kami, bigla ako nauntog ng malakas sa parang isang malaking kahoy. Ngunit nang tiningnan ko muli, wala naman ako nakitang nasa harapan ko na kahit anong puno man lamang. Sinubukan kong itulak ito at bigla na lamang nagbukas ang pintuan. At nabigla ako dahil ang buong akala ko may manggugulat sa akin na aswang. Kaya nang nalaman ko ang tungkol sa isang secret door na natuklasan ko, sinabi ko ito agad kay Freddy. At agad niyang sinabi na mas mapapadali raw ang pagpasok namin sa loob na hindi nakakagawa ng anong ingay na siya namang ikapapahamak ni Jen. Nagdahan-dahan kami sa pagkilos hanggang sa may nakita kaming napakaraming pinto. Sinabi sa akin ni Freddy na subukan daw naming buksan bawat isa dahil baka naroon si Jen. Binuksan namin ng dahan-dahan ang bawat pinto at sinilip mula sa loob kung malapit lang ba ang kinalalagyan ni Jen. At sa huling pinto na aking binuksan, sakto, naroon si Jen. Kaso nga lang ay doon rin kami nabuking ng isang aswang. Agad namang inatake si Freddy nito at inihagisan nito mula sa malayo kaya naman ang hina ng gusto si Freddy. Kaya naman ibinigay niya sa akin ng isang sandata na ani ay pupuksa sa aswang. Ang problema lamang kung paano ko siyang kakalabanin nang wala man lamang kaalaman sa paghawak ng sandata. Hoy aswang, akong kalabanin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Halika rito at sabihin mo sa amin kung nasa naroon si Jen, hayop kayo. Ilabas mong kaibigan namin. Nang kinuha ko ang sandatang ibinigay sa akin ni Freddy, para bang natakot sa akin ang aswang at sumigaw na naman ito ng ubod ng lakas na halos masira ang mga tenga namin sa lakas ng vibration na ginagawa niya. Habang sumisigaw siya ng malakas ay bigla na lamang may nagsulputan ng mga panibagong mga nilalang. Buti na lamang at alam ni Freddy kung paanong patayin ang mga iyon. Bago namin kaharapin ang aswang, oras daw na sumigaw o umalingaw-ngaw na malakas ang aswang, ihagis ko raw sa kanya ang sandata at siya na ang bahalang gumawa ng paraan para mapatay ito. Gayunpaman, hindi pa rin maalis sa isip ko kung makakalabas pa ba kaming tatlo. Kaya naman nang medyo humihina na ang sigaw ng aswang, ginamit ni Freddy ang pagkakataong iyon para masaksak ang aswang at nagawa nga ni Freddy masaksak ito sa mismong likuran. Unti-unti itong nangihina at bumabalik sa anyo ng pagiging tao. Agad na kaming nagbadali ni Freddy para buksan ang mga natitirang pinto para hanapin si Jen. Nang mabuksan naming lahat ng pinto, wala man lamang ni anino na kung saan dinakip si Jen. Nakita lang namin ng mga oras na iyon ay aswang kaya nang babalikan na sana namin ito, bigla naming nakita ang isang nakahandusay na si Jen. Nagulat kaming dalawa dahil all this time, ang isang aswang na kinakalaban at pinatumba namin ni Freddy, wala palang iba kung hindi si Jen. Bigla na lamang kaming nawala sa aming sarili at nalungkot ng sobra at agad na isinigaw ang pangalan ni Jen. Tumulo na lamang ang mga luha namin papunta sa kanya at may halong pagtataka. Hindi namin lubos maisip na isa pala sa kaibigan namin ang aswang na aming hinahanap. Kaya naman bago mawala ng hininga si Jen, sinabi niya ang huling bagay na nagbibigay sa amin ng impormasyon para sa kinaroroonan ng iba pang aswang sa mismong lungga nila. Hindi na akma ang detector na ginagamit ni Freddy sa kasalukuyan, kaya wala pa rin nagpapakitang maraming aswang kahit halugugin pa namin ang buong kagubatan. May pinagtataguan ng mga iyon na hindi basta-basta nakaka-capture ng teknolohiya na gamit ni Freddy. Kung kaya't nang masabi sa amin iyon ni Jen, agad kami nagtungo sa mismong sentro ng lungga na sinabi niya. At doon nga namin nakita ang mga aswang at may nakahanda na ring malaking patibong si Freddy na siguradong wala nang kawala ang lahat ng mga aswang na nagbigay ng takot at kalungkutan sa amin. At sinabi ni Freddy ang mga salitang ito
kung sakali man na hindi na kami makabalik pa. Jonas, ngayon ko lamang sasabihin ito pero ngayon na alam na natin kung saan ang mismong lungga ng mga aswang at mapapatay natin sila ngayon. Gusto ko lamang sabihin sa iyo na kung talaga hanggang dito na lamang ang buhay natin o kung makakaligtas man tayo sa happenings na ito, gusto ko lamang sabihin na masaya ako naging kasama ko kayo mga kaibigan ko. Pasensya na kung itinago ko sa inyo ito na may alam ako tungkol sa mga aswang. Iniiwasan ko talaga ang ma-involve sa ganito Pero nananalaytay sa dugo ko ang pagiging anak ng isang tagapuksa ng aswang. Hindi ba natin naisalba ang buhay ni Jen? Pero marami tayong maisasalbang buhay kung mawawala ang mga aswang na ito. Sa mga sinabing iyon ni Freddy, bigla ako nabuhayan ng loob para tulungan siyang puksain ang lahat ng aswang. Sinamahan ko siyang wakasan ang lahat ng mga aswang na maaaring kumitil sa mga susunod pang henerasyon. Pinigilan namin ang aswang at sa huli, kahit maraming sugat ang aming natamo ni Freddy, napuksa namin ang mga aswang at napasok ang lungga nito. Kung sakali mang magbalik ang mga iyon, handa pa rin kami. Sigurado naman ako na may handang magligtas at wakasan ulit ang buhay ng mga aswang. Sa huli, hinang-hina kaming dalawa na naglalakad ni Freddy. Ang dapat sana'y masaya naming bakasyong magkakaibigan, nauwi sa isang masamang pangyayaring bumabangungot pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking pagkukwento. Maraming salamat po sa mga sumubaybay ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Jonas. Sa buhay natin ay marami talagang bagay ang susubok sa ating katatagan at kakayahan bilang tao. Marami man siyang pinagdaan ng pagsubok at nawala man sa kanya ang pinakaimportanteng kaibigan, nahanap pa rin niya ang liwanag na magpapaalala sa kanya na hindi pa natatapos ang chapter ng buhay niya. Naway may nakuha tayong aral sa buhay ni Jonas na kahit sandali lamang ang oras natin sa mundo, pahalagahan natin ang mga importante sa ating buhay. Lagi lamang nating tatandaan na kahit saan man tayo sa mundo, huwag nating kalilimutan ang importante sa lahat ng iyon, ang mabuhay at magmahal ng ibang tao. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaistorya at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.